Magandang hapon, Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood sa RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Isang malaking karangalan ang makasama natin muli sa Art to Art, ang isa sa mga maituturing na living legends, hindi lamang sa larangan ng pelikula, telebisyon at tanghalan, kundi pati na rin sa arts education. Sa edad na 82, yes mga kaibigan, tama yung napakinggan ninyo, 82, patuloy pa rin siyang gumaganap, nagsusulat, nagtuturo at nagbibigay ng inspirasyon sa mga nangangarap maging alagad ng sining, lalo na sa mga kabataan. Kaya't samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang multi-awarded educator, writer, and performer na si Dr. Rustica Carpio. Isinilang noong ika-9 ng Agosto 1930 sa Paumbong, Bulacan, maagang nagpakita ng interes sa sining si Rustica Carpio. 7 taong gulang lamang siya nang unang sumali sa isang singing contest at mula noon, naging aktibo na siya sa pagkanta sa mga opereta at maging sa radyo, kabilang na ang DZRH. Dahil sa pangarap na maging isang abogado, kumuha siya ng Associate in Commercial Science mula sa Philippine School of Commerce na ngayon ay kilala bilang Polytechnic University of the Philippines. Sinundan pa niya ito ng Bachelor of Arts major in English mula sa Manuel Luis Quezon University noong 1953 kung saan nagtapos siya bilang magna cum laude. Sa kagustuhang maging mahusay na guro, pumunta siya sa Amerika bilang Fulbright Scholar upang makamit ang kanyang Master of Education major in Speech mula sa New York University noong 1956. Taong 1979 naman nang makamit niya ang titulong Doctor of Philosophy, Major in Literature, Meritis Humus mula sa Universidad ng Santo Tomas. Bilang edukador, itinatag niya ang Mass Communications Program ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong 1968. Itinatag din niya ang Department of Mass Communication sa PUP noong 1987 kung saan siya ang naging chairperson at unang dekano ng College of Languages and Mass Communication. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan ang pagiging aktres at patuloy pa ring lumabas sa entablado, pelikula at telebisyon. Isa rin siyang masipag na alagad ng panitikan na nakapaglathala na ng maraming tula, sanaysay, maikling kwento bukod pa sa literary criticisms at reference books sa komunikasyon. Ilan sa mga natanggap niyang karangalan ay ang 10 Outstanding Women of the Philippines noong 1968, patnubay sa sining at kalinangan sa larangan ng tanghalan, dula mula sa lungsod ng Maynila noong 2003, Certificate of Recognition mula sa NCCA noong 2006 at ang dangal ng Haraya Lifetime Achievement Award for Writing and Art Criticism mula sa NCCA noong 2007. Itinanghal din siya bilang Best Actress kasama ni Anita Linda sa pelikulang Lola sa 29th Tehran International Film Festival sa Iran, 33rd Gawad Urian ng manunuri ng pelikulang Pilipino at 11th Las Palmas de Gran Canaria International Film Festival sa Spain. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art to Art sa premyadong alagad ng sining at kultura na si Dr. Rustica Carpio. Ma'am Rusty, welcome back po sa Art to Art. At talagang idol ko po kayo. Idol ko rin naman kayo. Sana po At isang malaking karangalan na tayo magkasama uli. May idol? Napakalaking karangalan po para sa amin na makasama kayo mulit sa Art to Art. Last time po ay nagbigay-pugay po tayo kay national artist Severino Montano. Mga 2 years ago po ata yun. Opo. No? Ngayon naman, kayo po ang ating pag-uusapan at marami tayong pag-uusapan. Ang sabi nga ni Boy Abunda, Rustica Carpio, ikaw na! Ganon? Opo, ganon talaga yung ano. Ako yata ay nasisiyay. Hindi. So, balita po namin, maaga kayong nagpakita ng talento sa sining at sa musika. Ang una ninyong nakahiligan. So, can you tell us, paano po kayo naging mahilig sa musika in those early days po? Kasi po maliliit pa lang kami, talagang nasanay na kami sa aming mga magulang. Pagka noong
maliliit kami sunod-sunod na ganyan. Pagkaraan ng dinner, meron kaming program palagi. Kanta, tugtog, nagpipiano, ang brother ko nag-aaral ng violin, kumakanta ang parents ko. Pareho silang kumakanta at maganda ang boses nila kaysa sa amin. So talagang musmus pa lang kayo, talagang very exposed na po kayo sa singing. Opo. Yes. Okay. So bakit po naputol yung career ninyo sa pag-aawit? Kasi ako'y kinuha ng academe. Maaga ako nagturo sa college level. Pagkatapos ko ng AB, bachelor's degree, major in English, kinuha na ako magturo. Ng PUP, ang pangalan noon PCC. PSC, PCC, Philippine College of Commerce. Kinuha na nila ako magturo. So nagtuturo kayo since I have been teaching since 1953. 1953, so ilang taon na po yun? Mahigit na pong 50 taon. Mahigit na 50 taon. At nagtuturo pa rin kayo ngayon? Yes, Up yes to po. today? Pwera summer, tuturo ako. Pwera summer. So pahinga po kayo ngayon ng summer. Ma'am Rusty, laman po nga ng balita ngayon ang tensyon mula sa North and South Korea. Pero ang hindi alam ng marami ay merong isang burol na ang pangalan ay Rusty Hill sa Korea. Paano po nangyari yun na may pinangalan na Hill sa inyo? In the first place, hindi na po hill na yun. I-park na, naglagay sila ng park na doon yung mga gamit sa gera. At saka may building na merong memoirs of the war. Kasi nung kainitan ng gera doon, 1951, ako po ay pinakabatang kasama ng First Philippine Entertainment Group to Korea. Kanya, habang naglalabanan at nagbobombahan, kami naman ay nagpapalabas para sa mga sundalo ng PEPTOC, Philippine Expeditionary Forces to Korea, at saka yung mga ibang United Nations na sundalo nanonood sa amin. Wow! So, ano po yung naalala ninyo dun sa experience na po na yon? Nakakatakot. Nakakatakot. Dahil ang lakas ng bombahan, may mga kanyunan, pero kami, pagka yung tent na pinanggagalingan namin, pupunta doon sa entabladong ginawa, yung aming sinasakyan, ng maraming sanga ng kahoy, para huwag mahalata na merong mga taong nagdadaan. Kasi, very risky. Kamuntik namin namatay. Diyos ko, paano po kayo nakaka-perform ng gano'n ng feelings ninyo? Hindi ba, ako hindi ko magagawa yun. So ano po yung nararamdaman ninyo, ang naalala ninyo dun sa panahon na yun na nagpa-perform kayo habang naggigera? Nakakatakot po eh. At sa gabi nga, hindi kami makatulog eh. Dahil dinig na dinig namin yung mga tunog ng kanyon, ng mga bomba. Kanya ang hirap matulog. Nakaka-nervyos. Pero pagka ganun nga, ika nga the show must go on. So, kailangan huwag ipakita sa madla na kami natatakot. So kahit takot na kayo, nakangiti pa rin, rin. paglabas sa entablado. No? So, paano po kayo nagsimula bilang isang stage actress? Elementary school pa lang ako, lumalabas na po ako sa entablado. Ganon. Saka nung kanya nga ako nakakuhang kumanta noon, kumakanta ako sa radyo. Okay. Tapos, akala ko yun ang magiging karir ko. sa singer, hindi natuloy. Hindi naging teacher. Naging teacher po. And ano po yung mga pinaka-memorable ninyong roles bilang isang stage performer? Nung 10 years old ako, ang una ko pong nilabasan ay opereta, Princess Chrysanthemum. Tapos, yun, may mga, sa high school, lumabas din ako sa Sarsuela, ang Mercadera. Tapos, hanggang college, lumalabas din ako. Meron akong mga nalabasan na, lumabas ako kay Dr. Severino Montano bilang Leonor Rivera sa kanyang dulang The Love of Leonor Rivera. Lumabas din akong kasama ng mga Avellanas, The New Yorker in Tondo.
Tapos may mga iba akong nilabasan na mga Tagalog, English, pero karamihan mga sinulat ng mga Filipino playwrights. Lumabas din akong, nung nagtuturo ako sa MLQ, lumabas akong Lady Macbeth. Tapos, malaunan, Teodora Alonso, Sisa, ganon. Hanggang sa malaunan sa telebisyon at saka sa pelikula, kinuha rin akong lumabas. Pero ano po, parang late comer na kayo sa pelikula noon. Ang una ninyong role sa sine ay Nunal sa Tubig, directed by national artist Ishmael Bernal in 1976. Bakit po napakatagal bago kayo nag-crossover from stage to film? Kasi nung unang kinukuha po nila akong lumabas sa pelikula, ayoko. Dahil sabi ko, bakit ilang araw lang ang notice agad may shooting. Kami kako sa entablado. Matagal, isang buwan o inaabot ng 2 buwan kuminsan, nag-iinsayo kami. Baka ako hindi ko makaya na lalabas na ganun. Bakit biglang-bigla na lang na lalabas kami? Ganun daw talaga nangyayari. So, sabi ni Bernal, sige, para lumabas ka, padadala ko sa iyong script. Mamili ka, 3 ina. Mamili ka doon. Ang napili ko, yung pinakamahirap. Siyempre. Hilot, na kahit hating gabi, isinusundo kung may mga nganak, may bagyo, kanya binabasa nila ako. Kahit walang ulan, binabasa ako na yung mga bombero ng tubig, na pag may sunog, babasain ako. Pag natuyo, babasain na naman ako. Yan yung magdamag na gano'n, babasain. Yun ang malaunan Nung kinuha nga ako ni Director Dante Mendoza, binabasa rin ako. So, lagi po kayong binabasa? Lagi akong binabasa. Sa pelikula? Sa pelikula. Yung Lola. Noong 2010 naman, ginulat ninyo po ang marami nang manalo kayo ni Miss Anita Linda ng 3 Best Actress Trophies. Para sa pelikulang Lola. Opo. What made this project po very special? Parang natural lang ang aming kilos. Kahit hindi ako Lola, parang nararamdaman ko rin ang pagka-Lola dahil may mga Lola, may mga tumatawag sa akin ng Lola, yung apo ng mga kapatid ko, at saka yung mga estudyante ko, may parang anak, may parang apo. So, parang parang natural lang na Lola, ganun. At mahirap na Lola. Kanya, yun, nanungutang para may makain, para may magasto sa bahay. Yun ang ginawa namin. Pareho kaming mahirap. I see. Pero sa dami po ng mga nagawa ninyong mga characters na perform ninyo sa entablado, sa film, sino po doon sa mga karakter na yun ang paborito ninyo? Marami yata. Maraming paborito. mahirap pumili ng isa. Nung kinukuha nga ako nila Director Avellana sa New Yorker, in Tondo, sabi ko, malayong-malayo yun sa karakter ko Kasi yun flighty na medyo pag-ganon-ganon. Sabi ko, baka hindi ko kaya. Sabi ni Miss Daisy, ay, silly, you are silly. Sabihin sa kanya, silly. Sabi ko, silly raw ako. Challenge. That was a great challenge. So, nung ginawa ko yon, parang tuloy-tuloy na ako yata ang nagpasikat sa Pilipinas noon, hanggang sa China, from 1960 to 1991. For 30 years na mahigit, ginagawa ko yun. Hanggang sa malaunan nga, ako na nagdidirect. Pati yung palabas namin sa China, ako rin ang director. Ako pa rin ang lumabas na New Yorker in Tondo. Hindi kayo busy, ano? Sige. Marami pa po tayong pag-uusapan. Kasama ang veteranong aktres, manunulat at academician na si Dr. Rustica Carpio dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang
Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa sining bisual, kasalukuyang itinatanghal ang exhibit na pinamagatang The Mona Lisa Project sa bulwagang Fernando Omorsolo at Pasilio Victorio Idades ng Cultural Center of the Philippines. Tampok ang mga obra ng 30 contemporary artists na nagbibigay ng kanilang sariling interpretasyon sa sikat na larawan ni Da Vinci, ang Mona Lisa. Kabilang sa exhibit ang gawa ni Roberto Chabet, Nilo Ilarde, Steve Santos, Lyle Buencamino, Louis Cortero, Jern Calleja, Froilan Calayag, Raymond Halili at Leonard Paras. Makikita ang The Mona Lisa Project hanggang June 16 mula Martes hanggang Linggo alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa website ng www.culturalcenter.gov.ph o tumawag sa CCP Visual Arts and Museum Division sa 832-1125 Local 1504. Inihahandog ng Altro Mondo Gallery ang mga bagong obra ng Filipino-French artist na si Olivia de Aboville na makikita naman sa Greenbelt 5 sa Ayala Center sa Makati. Tampok sa exhibit na pinamagatang Sacred Geometry ang mahigit sa 20 eskulturang gawa mula sa mga metal pins at glass containers. Dito ay ipinapakita ni de Aboville kung paano nakakabuo ng napakaraming hugis mula sa mga simpleng formang makikita sa lansangan. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 501-3270 o mag-email sa altromondo.info@yahoo.com. Makikita ang Sacred Geometry hanggang June 7. Tampok sa traveling exhibit na pinamagatang Small Singapore Show ang mga obra ng mga kasapi ng The Artist Village na sina Ulrich Lau, Gilas Masot, Lim Shenghen, Natasha Wee, Chan Chandra Homan, Ben Pua, Jason Lee, Andre Wichler, Jeremy Hia at Arif Ayab. Ang exhibit ay makikita sa Suite B, The Collective 7274, Malugay Street, San Antonio Village, Makati hanggang May 8. Sa exhibit na ito, tinatalakay ang ideya ng kaliitan o smallness batay sa pagiging maliit na bansa ng Singapore. Binigyan ng mga pintor ng maliit na espasyo na pumipigil ngunit sumusubok din sa kanilang pagiging malikhain. Para sa karagdagang detalye, mag-email sa parasakanto@gmail.com. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin po natin ang premyadong alagad ng sining at edukasyon na si Doktora Rustica Carpio. Ma'am Rusty, nasabi ninyo na maaga kayong kinuha ng academics. Opo. Dahil maaga kayong naging guro. Bakit po pinagpursigihan ninyo ang maging isang guro? Nung una nga po, wala akong kahilig-hilig na maging mestra Dahil nakikita ko sa mother namin, madaling araw pa lang nagsusulat na. Ay, sabi ko, ayoko nga nung ganung buhay. Nung malaunan, may nagyaya sa akin na punta tayo sa PCC. PCC. At gusto nga niya magturo. Di sumama rin ako. Hindi siyang nakuha, akong nakuha magturo. Nung malaunan, nagustuhan ko na rin. Dahil siguro talagang maganda rin yung makipag-exchange ng mga kuro-kuro sa mga estudyante. One will be young, forever maybe, and learn while teaching. Yun ang nangyari sa buhay ko. So yun po yung gusto ninyo sa pagtuturo, talagang merong constant daily learning and exchange of ideas. Yes. Itinatag po ninyo ang Mass Communications Program ng dalawa sa pinakamalaking universidad sa Pilipinas, ang PUP at ang Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Why did you think it was important to have these courses sa panahon na yon? Nung panahon na yon, hindi pa nga masyadong iniintindi ng mga tao ang bahagi na ibibigay ng mass media sa pagbahagi ng mga impormasyon. Pero naiisip ko, darating ang araw, nakakailanganin ito. Makipag-ugnayan ang mga tao sa pamamagitan ng radyo, ng telebisyon, at malaunan pelikula. So, yun ang naiisip ko. Kanya noong 1968, naisipan ko na i-introduce sa Pamantasan ng Lungsod ng Manila yung bachelor's degree in mass communication. At namalaunan pati master's degree. Kasi importante yung nagkakaintindihan ng mga tao. Marahil kung nagkakaugnayan ng mga tao,
there will be less war, there will be less misunderstanding. Siguro ganun ang aking iniisip. Okay. Of the many hats po that you wear, actress, teacher, writer, literary critic, director, so on, ano po yung saan po kayo pinaka-enjoy? Palagay ko po, pag hindi ko ginawa yung lahat ng iyon, parang may nawawala sa akin sarili. Palagay ko, enjoy ako sa lahat. Ano naman po yung pinaka-challenging? Lahat din sila challenging. Lahat din sila challenging kasi kailangan ibigay ang puso at kaluluwa. Lahat ng makakaya sa lahat ng ginagawa ngayon. Maski sa pagsusulat, kung minsan ako'y nakahiga, hindi ako makatulog, may naisip akong gagawin o isusulat. Hindi muna ako makatulog. Ganon din, pag ako'y nagdidirect ng play o kaya ako'y aakto, iniisip ko, paano ko kaya mapabubuti ito, paano ko mapagaganda ito. Kanya kung minsan kulang din sa tulog, kung minsan. Ganon ang nangyayari. Kanya, sa tanong na yun, palagay ko hindi nga kumpleto ang buhay kapag wala yun. Okay, paano ba naman yung pagtatrabaho ninyo kasama yung mga national artists na sina Severina Montano, Bert and Daisy Avellano, Rolando Tino, Ishmael Bernal? What can our younger generations of artists learn from them? Ang importante doon sa pagtatrabaho namin, discipline. At yun din ang sinasabi ko sa mga estudyante. Sabi ko, talent is not enough. Kung ikaw nga ay marunong at magaling at kulang ka naman sa disiplina, mahirap din. Hindi mo magagawa yung talagang inaasahan ng mga tao na gawin mo. Importante po yung discipline, dedication, yung commitment. Kailangan kahit may sakit, aakto. Ang totoo nga po, yung unang palabas ng New Yorker, ako'y nilalagnat. Pero hindi naman nahalata ng audience na ako nilalagnat. At nangyari din po yan sa China Sa Shanghai, may palabas din kami. Ako'y lagnat na lagnat. Dinala nila ako sa ospital, dinala ako sa doktor. Ang sabi ng doktor, stay at the hotel muna. Ang ginawa ko, I disobeyed the doctor. Lumabas muna ako at kinabukasan hindi na ako sumama sa sightseeing. Ganun. Parang naalala. Nangyari din yun sa akin. Nagpapalabas ako sa Russia, Swan Lake. Sa susunod na araw after the performance, nagka-German measles naman ako. Ay, terrible. Terrible yun. Terrible talaga. Pero talagang, pwede po ba kayo mag-lecture sa mga estudyante ko? About discipline Yes. and commitment Anytime and you dedication. like. Dahil minsan, tama po yung sinabi ninyo na talent is not enough. Talagang kailangan, it's 99% perspiration. All the time. Let me know. I am ready. Sige po. Sige po. Kasi minsan, mas maganda talaga pag nanggagaling sa talagang, veteranong actress and all around katulad ninyo. At lalo na sa isang teacher with that kind of track record po. Hindi talaga. You cannot beat that. Ano po yung pinag-aabalahan ninyo ngayon naman? Ngayon po. Oo. Alam ko po, summer ngayon, may rest period ninyo. Pero Nagsusulat ako. nagsusulat po kayo. So, hindi talaga kayo nagpapahinga. Meron din pahinga po, pero I am writing a short story. Okay. Pwede nyo bang ikwento sa amin kung ano yung short story na yun? O sikreto po? Sikreto po yun. Sikreto. Kasi saka na, baka maisali sa contest. Ah. Titingnan ko muna kung pwedeng maisali. Pag ako'y hindi nasisiyahan, hindi ko isasali. Pero kung masisiyahan ako, kasi may pen name. So, Tsaka ko na ikukwento. So, isasama Suspense. ninyo sa competition Baka ng pen sakali. name? Baka sakali. Pen name. Tapos may envelope. Hindi alam ng mga judges kung sino ang author. Merong tunay na pangalan na nasa ibang sobre.
Ganun po yan. Hindi Ganun ko po palang yun. alam kung isasali ko. Okay. Kasi kasalukuyan ko palang ginagawa. Okay. So, does the word retirement mean anything to you? No? No. No? No. Talagang... So, ano po yung sikreto ninyo? What is your secret of longevity, activity, good health, and your very productive life? By the grace of God, siguro, yun ang number one. Na matindi ang aking debosyon. And meron po ba kayong message sa mga kabataan lalo na nakikinig sa atin ngayon? Ito masasabi ko sa kanila, yun nga, ginagawa ko, ito, sa beginning ng semester, sabi ko, I want you to think of 50 desirable values that you will need now and in the future. Yun ang unang-una kong tinuturo, hindi muna yung subject matter. Yung discipline, promptness, dedication, yung kailangan lahat ng mga importanteng bagay, pati gratitude, good manners and right conduct, kailangan bigyan ninyo ako ng 50 kasi alam ko kako mahigit 50 Ang gusto ninyo mula sa kabataan Desirable ninyo. values. Desirable values. Sa beginning ng semester yun. So, yun muna. Bago yung bird's eye view of the subject. Wow. Maraming salamat po. Ako dapat magpasalamat. Hindi po. Ako dapat Ako po ang magpasalamat. nagpapasalamat. Bow po, bow. Bow We ako. are so proud po of you. I am very proud. Kayong dapat Mutual Pasalamatan. Affirmation Club nga. And sana po mapanood ninyo ako pong ulit mag-ballet. Palagi ako manonood. Opo, Walang- bago po ako mag-retire. Kasi for retirement means something to me. The word retirement means something to me. Manonood ako palagi. And then, Alam po namin. I am ready for that. Thank you po. Sharing with your students. Yes, I will invite you po to Ballet Manila very Yes, soon. yes. Thank you po. Mga kaibigan, samahan ninyo kami ulit sa susunod na linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa Art to Art. Ito po si Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan.